So eto mga sangkay, putok na balita po sa international. Pagdating o paglapag ng mga Amerikano sa South Korea, sinabayan po ng paputok nitong si Kim Jong-un ng North Korea. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Eto mga sangkay, pag-usapan po natin ito dahil nga po tumitindi po ang tension ngayon, no? Kaya nga po, lagi kayong mag-update dito mga sangkay. Nang sa ganun, pag nagkaputukan na, alam nyo po kung ano yung ganap. No? Kasi ngayon, lumalala po ang tensyon ng maraming mga bansa na may mga sigalot. At syempre, kasama po tayo diyang mga Pilipino dahil ang ating bansa humaharap din po sa China. Ngayon, eto na nga po mga sangkay. Ito pong North Korea, may ginawa pong kalokohan. Paglapag di umano o pagpunta ng mga Amerikano sa South Korea, sinabayan po ng paputok ng isa pong missile nitong North Korea. Bago natin pag-usapan yan, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa mga nanonood po dito sa YouTube, okay? Makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po, nasa ibaba po yan sa mismong video na to na pinapanood nyo. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at eto may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. So habang kayo ay nanonood dyan sa Facebook, sundan nyo lamang po ito, okay? May ginawa po akong sample video, pero gawin nyo po ng aktual. So habang kayo ay nanonood mga sangkay, i-check nyo sa itaas, mayroon po dyan 3 tuldok, okay? 3 tuldok bandang itaas ng video ko. So i-check nyo sa mga cellphone nyo. Ito po, kagaya nitong nakikita nyo sa video. So pindutin nyo po yung 3 tuldok, may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more or yung plus, okay? I hope na nasundan mga sangkay, ganun lamang po kadali, okay? So ito na, tingnan po natin itong balita dahil ayon po sa report. Ito mga sangkay. Ayon po dito sa report, nung dumating daw po mga sangkay yung mga Amerikano doon po sa South Korea, aba, nagpalipad po ang North Korea ng isang missile. Talagang ayaw pong tigilan ng North Korea mga sangkay ito ngayong kanilang ginagawa, no? Sa maraming mga sumusuporta sa South, especially itong Amerika. Kasi itong US po talaga yung dinudot-dot, kumbaga talagang grabe po yung pagsuporta nila at lagi po silang naroon mga sangkay. Ngayon, ito pong nangyari. Panoorin po natin. And from the Middle East, we now turn to East Asia. U.S. Secretary of State Antony Blinken attended the Summit for Democracy in South Korea. So ayan, ang sekretary po ng United States of America umattend po sa isang pagtitipon doon sa South. Secretary Blinken held ito siya mga sangkay, ayan. Ito si Blinken. Bilateral talks with his South Korean counterpart in Seoul. America's top diplomat also met South Korean President Yoon Suk Yeol. The two leaders discussed the need to strengthen bilateral ties. They also emphasized the importance of democracies working together. So, pinag-usapan daw mga sangkay ang kahalagahan ng demokrasya na patuloy po itong kumbaga mangyari sa South Korea at iba pang mga karatig mga bansa na kaalyado po ng Amerika mga sangkay. Both President Yoon and Secretary Blinken highlighted how authoritarian regimes are using artificial intelligence to undermine democracies. Okay. So, tinitingnan daw po nila dito, isiniwalat mga sangkay kung paano po ang ginagawa nitong mga, sabihin na po natin, mga authoritarian countries like China, South Korea, North Korea, ano pa ba, Iran at iba pang mga bansa like Russia, na gumagamit po sila ng AI para po mga sangkay pabagsakin ang demokrasya ng isang bansa. As authoritarian and repressive regimes deploy technologies to undermine democracy and human rights, we need to ensure that technology sustains and supports democratic values. Fake news and disinformation based on artificial intelligence and ito naman yung presidente ng South Korea. Digital technology not only violates individual freedom and human rights but also threatens democratic systems.
Meanwhile, North Korea fired multiple ballistic missiles Nako, marami pala itong mga sangkay. Hindi lang pala isa pinaputok. as Secretary Blinken arrived in Seoul. So, pagbaba mga sangkay, pinalipad itong mga missile galing po sa North Korea. Parang nagtitrigger po talaga sila. Di ba nga po, nag-announce na po itong si Kim Jong-un ng kahandaan sa digmaang pandaigdigan? South Korean military officials say the missiles were fired from a site near North Korea's capital, Pyongyang. And at least 3 ballistic missiles landed in the Sea of Japan just outside Tokyo's exclusive economic zone. Japan deployed its Coast Guard ships after the missiles landed near its waters. Japanese Prime Minister Fumio Kishida has called North Korea's missile launches completely unacceptable. Okay, so matagal naman na itong mga sangkay. Kumbaga, hindi na po sa atin bago itong mga ginagawa nitong North Korea, no? Hindi na po sa atin bago. Kasi, madalas, every time po na gagawin nila yan, sasabihin din po talaga ng, lagi pong sasabihin mga sangkay nitong Japan o kung kaya itong South Korea na kinukundi na namin yan. Hindi namin nagustuhan yung ginawa ng North. Pero mga sangkay, hindi naman po napipigilan eh. Prime Minister Kishida also went on to accuse Kim Jong-un of threatening peace in the region. North Korea launched multiple ballistic missiles today. It is estimated that they landed outside the waters of Japan's exclusive economic zone. So far, no Grabe, damage. no? Pumasok pa mismo yung missile papunta dun sa Japan Exclusive Economic Zone. Isipin nyo kung gagawin po yan mga sangkay ng China. Hindi pa po tayo umaabot sa point na gano'n eh. Pero itong Japan, nararanasan na po nila yung mga ganyang klaseng ginagawa ng North Korea. What if gawin po yan ng China sa atin? Magpalipad po ng missile papunta sa Philippine Exclusive Economic Zone. Di mga sangkay, panic mode po talaga tayong lahat. Which has been reported. North Korea has repeatedly launched ballistic missiles quite often since the beginning of this year. A series of actions by North Korea threaten the peace and security of our country, the region, and the international community. And Grabe kasi talaga itong North Korea. Grabe po talaga. Kasi kahit anong sabi sa kanila, talagang hindi nakikinig yung abnoy nilang diktador eh. absolutely unacceptable. The latest ballistic missile launch was a violation of related UN resolutions. Kaya nga mga sangkay, konti na lang to. Konting kurot na lang, pwede pong pumasok sa ikatlong digmaan. But we are praying mga sangkay na hindi po talaga yan mangyayari. Pero, ayun nga, kung mangyayari man yan, wala po tayong magagawa. Biblical din naman po talaga yung digmaan. No? At doon pa man mga sangkay, nangyayari na po yan. Pero mas delikado nga lang ngayon kasi mas advanced ang technology, advanced po yung mga weapons ng mga bansa at saka may nuclear. We strongly condemn it. We have already lodged a stern protest against North Korea. Meanwhile, North Korean leader Kim Jong-un congratulated Russian President Vladimir Putin on winning the presidential election. In a show of friendship, Kim Jong-un rode in a limousine that was reportedly gifted to him by President Putin. The North Korean leader also inaugurated what he calls the world's largest vegetable farm. Welcome news, if true, as North Korea has struggled to feed its people for decades. Just days ago, Kim Jong-un Ayan po, yung mga missile nila mga sangkay na pinapalipad. ordered his military to prepare for war. Now, despite the food crisis, the rogue state continues to threaten the region with nuclear war. And in response, the United States, South Korea, and Japan have pledged to increase their cooperation against Pyongyang. With two wars ongoing, a flare-up in the Korean Peninsula would be catastrophic. Okay, so kaya delikado po talaga mga sangkay kung mag-umpisa kasi marami pong potential na pwede mag-start eh. Pwede pong doon sa Europe, 'di ba? Andun yung NATO at saka against Russia. Dito naman mga sangkay, pwede ang magsimula North Korea against South Korea. O kaya pwede ring China against Philippines or Taiwan. So marami pong potential mga sangkay but
we have to pray talaga for our country na hindi po tayo madami sa digmaan just in case na puputok ito. So ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. And now I invite you, please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay, ako na po yung magpapaalam. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.